ang mga kaso ng mga senador na kasapi ng mayorya. Yan ang buwelta ni former Senator Antonio Trillanes IV. Matatandaan kasi na sinabi ni Senator Amy Marcos na tila targeted daw ang majority bloc matapos ang nangyaring Senate coup na nagluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ani Trillanes, bago pa man ang mga nangyari sa Senado tulad ng pagtatago ni Senator Bato de la Rosa at ang Senate shooting, nakaamba ng makasuhan ang ilang miyembro ng majority. Kabilang na dyan sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero na kapwa mga nadiin sa 2025 budget insertions at flood control scandal investigations. Kung titignan nyo, re-reviewin ng mga kababayan natin yung mga developments dyan sa kaso na yan, even before nag-assume si Alan Cayetano as Senate President, ano na yan, lumalabas na yan yung mga progreso niyang kaso na yan. Ngayon, talagang natsyempo lang. Pero hindi pwedeng sasabihin nila na inimbento yung mga kaso na yan dahil dito sa mga nangyari sa Senado. Dinipensahan din ni Trillanes ang minority bloc na kumukontra sa panukalang online voting ng mayorya. Matatandaan kasi na una na ring nadetain si Trillanes noong senador pa ito at ipinanukala rin ang pagsali niya sa sessions via teleconferencing. Ani Trillanes, hindi siya kailanman naging pugante at hindi rin naman daw inaprubahan ang panukalang virtual attendance noong siya ang nakakulong. Yung sa akin, nung ipinanukala, nung nakakulong ako, hindi yun inaprubahan. Kasi nga, hindi swak dun sa mga pangangailangan. Kahit na ako ay, hindi naman ako pugante, di ba? Yung ganun din yung kay Senator Laila de Lima, pinanukala, pero hindi pa rin inaprubahan. Di ba? O ngayon, bakit ngayon iba ang magiging pagtrato dito? Sa isang Facebook post kahapon, sinabi ng majority allied na si Attorney Jimmy Bondoc na 7 senador daw ang posibleng ipakulong. Lahat aniya galing sa mayorya. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad ang kliyente niyang si Senator Bato dahil sa ICC warrant na kinahaharap nito, kaugnay ng kanyang naging papel sa madugong gera kontra droga ng Duterte administration. Nakabinbin naman ng isang arrest warrant para sa kasong plunder ni Senator Jinggoy. Habang kasalukuyan ding nahaharap sa isang ombudsman investigation sina Senators Escudero at Villanueva. Nakabinbin din ang kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa magkapatid na sina Senators Camille at Mark Villar dahil sa alleged insider trading at iba pang corporate irregularities sa kanilang kumpanya. Habang nahaharap naman si Senator Robin Hood Padilla sa isang obstruction of justice complaint mula sa CADG dahil sa umano'y pagtulong nito kay Senator Bato na umiskapo sa Senado noong madaling araw ng May 14. Maging si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa isang plunder and bribery complaint sa ombudsman dahil sa mga umano'y irregularidad sa kanyang 2025 election campaign finances.